para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado at makabili ng mas maraming lokal na palay sa mga magsasaka, nakatakdang maglabas ng libo-libong sako ng bigas ang National Food Authority sa mga lokal na pamahalaan. 300,000 sako ng bigas ang nakatakdang ibenta ng National Food Authority sa mga lokal na pamahalaan. Ayon sa NFA, itinuturing na non-regular o palumang stock ang mga bigas. Higit isang buwan nang nakaimbak sa mga bodega pero maganda pa rin ang kalidad. Nais ng NFA na mabilis na mailabas ang supply ng ahensya para lumuwag ang kanilang mga bodega at bigyan daan ang mga papasok na ani ng mga magsasaka ngayong harvest season. Some branches and warehouses na hindi tayo makapagtanggap talaga ng marami dahil walang tayong paglalagyan. Paglipat lang ng buwan, let's say next month, that whole almost 700,000 bags na bigas na yan, it will be considered as 2 months and above na pwede nang i-dispose as an aging stock. Isinasapinal na ng Department of Agriculture ang mekanismo ng pagbibenta ng NFA rice sa mga LGU at yung mga lokal na pamahalaan naman yung magbibenta ng NFA rice sa kanilang mga residente. Sa susunod na linggo, makikipagpulong ang DA sa Metro Manila Council. Ibibenta ang NFA rice sa halagang 38 pesos kada kilo. Mas mura sa umaabot sa 65 pesos na kada kilo ng bigas sa merkado. Kaya naman ang resulta niyan kapag nakarating sa mga consumer, ayon sa DA, it can still bring down yung presyo kasi mas dadami yung available mo na mura. Sa ngayon, Princess, may 15 bilyong piso ang National Food Authority na pambili ng lokal na palay para sa mga magsasaka. So gagamitin niyang pondo para sa palay procurement para maging maibenta ng mga lokal na magsasaka yung kanilang ani sa reasonable at magandang halaga na nasa 25 pesos naman kada kilo. Ayon sa NFA ay ngayong taon may mga matatapos na rin na rice processing facility. So meron yan mga panggiling ng bigas at dryer. Ibig sabihin niyan, Princess, ay makakabibili na rin ng mas maraming basang palay yung NFA at mas marami pang mga lokal na magsasaka na matutulungan. Yan na muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Clazel Pardilla.